Magandang araw mga kapatid, ako po si Mon Gualvez, isa sa mga correspondents ng News 5 at andito ako ngayon sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC para sa unang araw ng pagboto or ng local absentee voting or LAV. Ano ba itong local absentee voting? Para sa kaalaman ng lahat, ito po yung paraan ng pagboto ng mga individual o Pilipino na hindi makakaboto sa mismong araw ng eleksyon dahil either sila ay naka-duty, nagtatrabaho, at talaga frontliners no, sa mismong araw ng halalan. Sino-sino yan? Kabilang dyan ng mga polis, militar, media, at syempre yung iba pa mga tanggapan ng pamahalaan, and of course, ng COMELEC. At kung saan tayo naroon, pasilip ko sa inyo kung paano ba yung proseso na mangyayaring botohan dito sa LAV or Local Absentee Voting. Dito tayo sa Electoral Contests Adjudication Department ng COMELEC. No? Dito sa loob, talagang parang nag-set up sila ng mini voting precinct. No? Nandyan, nakapwesto na yung mga ballot secrecy folder at may mga voting booth. 3 araw magtatagal itong pinaka-local absentee voting. So, ang difference lang this time, dati kasi, mano-mano or manual din yung ginagawa nila sa pagboto ng local absentee voters. But this time, automated. Ibig sabihin, kung ano yung balota na gagamitin sa May 12, same lang nang gagamitin this time ng mga local absentee voters. I-shade lang nila no, yung pangalan. At yan, the usual, no? Boboto sila, pupunta lang sila dun sa kailangan ba ng ID? Hindi na kailangan ng ID kasi nandun na yun sa listahan nila yung mga kumbaga parang approved na mga pwedeng makaboto sa local absentee voting. And then ito yung catch, no? Kasi ang tanong siguro ninyo, yung mga balota ba nila, mabibilang ba talaga sa mismong araw ng halalan? Ang sagot, yes. Paano mangyayari? So pagkatapos, for example, natapos sa bumotong isang botante, tutupiin po ito, di ba? Tutupiin ito ng 4, and then ilalagay lang yan sa isang envelope. Dito, inner envelope. Ang tawag nila dito, inner envelope. So inner envelope. Nakaidikitin po yung ballot ID. Ilalagay nila yung ballot ID, yan. So And then, after that, lalagyan nila yan ng paper seal. May paper seal, no? May paper seal dito sa mismong inner envelope. And then yung inner envelope, ipapasok pa nila yan sa isa pang envelope. Ito yung outer envelope. At isisil ulit nila yan. At yan, yung envelope na yan, yung brown envelope na yan, ilalagay na nila yan sa mismong, dito na, sa machine. Dito na sa ballot box. Yan. At ito po ay bibilangin na or bibilangin lamang sa mismong araw ng botohan on May 12. Actually, 7 p.m. ang sabi ni Chairman Garcia sa amin kanina na pagbilang nga doon nila. No? So, sa kabuuan, thank you po, sa kabuuan, nasa 57,000 mahigit ang mga kasali dito nga sa 3 days na local absentee voting. So, ang problema, pag hindi ka nakaboto sa local absentee voting at ikaw ay rehistrado dito, hindi ka na makakaboto sa May 12 dahil tinransfer na yung iyong details no dito sa local absentee voting. So abangan yung mas detalyado pang impormasyon tungkol sa nangyayaring local absentee voting sa aking report mamaya sa Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.